Sabi nila kapag mabait ang kasambahay, nagiging parang tunay na pamilya na siya. Pero paano kung sa oras ng kanyang kamatayan nakalimutan ng mismong pamilya na itinuring niyang kanya? Sa halip na kapayapaan, dala niya ang sunod-sunod na kamalasan kahit mula sa kabilang buhay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng Sityo Bangungot, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Crisel, pero mas kilala ako ng mga tao sa paligid ko bilang L. 21 anyos po ako at kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo dito sa Maynila. Kung tutuusin, simpleng estudyante lang po ako. Ang buhay ko dati ay paikot-ikot lang sa klase, sa bahay at paminsan-minsan sa mga lakad kasama ang barkada. Hindi po ako yung tipong madaling matakot o naniniwala sa mga multo. Lumaki po akong medyo praktikal, lalo na dahil sa hirap ng buhay. Para sa akin, kapag may nangyayaring malas, lagi kong iniisip na aksidente lang o kaya dala ng stress at pagod. Pero ngayong nagsusulat ako ng liham na ito, Sir Jupiter, para bang hindi ko kayang ituring na aksidente lang ang mga nangyayari. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag at kahit anong iwas ko, hindi ko na rin maitatanggi. Gusto ko pong ipakilala ang taong naging sentro ng kwento ko. Si Aling Bilen. Siya ang matagal na naming kasambahay. Kung tutuusin, hindi na nga siya tinatawag na kasambahay noon kasi halos pangalawang nanay ko na rin siya. Siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Siya ang gumigising sa akin tuwing may pasok. Siya ang laging may baon para sa akin. At siya ang madalas kong kasabayan magkwento bago matulog. Mabait si Aling Bilen. Tahimik lang siya pero maaasahan at kahit kailan, hindi ko siya narinig na nagreklamo tungkol sa hirap ng trabaho. Wala rin siyang sariling pamilya kaya't kami na ang itinuring niyang pamilya. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kami naging kampante sa presensya niya. Parang palagi na lang siyang andyan. Kaya akala namin, hindi siya mawawala. Hanggang sa dumating yung araw na bigla na lang siyang pumanaw. Wala kaming inasahang sakit, wala kaming pinaghandaan. Isang araw lang, wala na siya. At doon na nagbago ang lahat. Akala namin normal lang ang mga susunod na nangyari. Mga simpleng aksidente, mga sakit, mga malas na sabay-sabay dumating. Pero ang pinaka nakakakilabot para sa akin, Sir Jupiter, ay yung pakiramdam na hindi siya lubusang nawala. Minsan sa kalagitnaan ng gabi naririnig ko pa rin ang boses niya. Mahina pero malinaw. Pareho pa rin ang tono niya noon, maingat, puno ng malasakit. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, "Ingat ka, iha." At dun po nagsimula ang lahat. Sir Jupiter, kung babalikan ko ang dati kong buhay, masasabi kong ordinaryo lang talaga. Isang tipikal na estudyante sa Maynila na ang mundo ay umiikot lang sa klase, assignment at social media. Ang gising ko 6:00 ng umaga, pasok hanggang hapon, uwi, kain, konting cellphone, tapos tulog. Ganoon lang paulit-ulit. Pero may isa talagang bagay ng buhay ko na hindi ko masasabing ordinaryo. Yun ay si Aling Bilen. Siya ang bumubuo sa mga parte ng araw ko na hindi ko napapansin noon. Kung wala siya, malamang palaging late ako sa klase dahil hindi ko kayang gumising ng maaga. Siya yung nag-aayos ng uniforme ko, nagtitimpla ng kape kapag buyat ako sa aral, at siya rin ang nagsisigurado na may baon akong pagkain kahit wala akong gana. Wala siyang sariling anak, kaya siguro sa akin at sa mga kapatid ko niya naibuhos yung pagkalinga. Sa totoo lang, parang hindi ko nga naisip noon na kasambahay siya. Ang tingin ko sa kanya, isa siyang laging nandyan.
Tahimik lang si Aling Belen. Hindi siya madaldal, hindi siya nakikialam, pero ramdam mong nakabantay siya palagi. May mga pagkakataon, Sir Jupiter, na akala ko OA siya sa pag-aalala. Kapag gabi bago ako umalis para makipagkita sa barkada, lagi niyang sasabihin, "Ingat ka, iha." Simple lang, pero minsan nakakainis na kasi parang paulit-ulit. Sa isip ko noon, oo na, Aling Belen, hindi na ako bata. Pero sa totoo lang, sanay ako sa boses niya. Parang parte na ng bahay ang paalala niyang yun. Hanggang sa dumating yung araw na bigla na lang siyang nawala. Hindi siya nagkasakit ng matagal. Isang madaling araw lang nadatnan na lang siya ni Mama sa kwarto niya. Wala ng buhay. Tahimik, walang hininga, para bang natulog lang at hindi na nagising. Hindi ako makapaniwala nung araw na yun. Nakatingin lang ako sa katawan niya habang may mga kapitbahay na nag-uusap sa sala. Ang dami kong gustong itanong pero wala akong masabi. Ang masakit, Sir Jupiter, yung mismong libing niya. Wala halos dumating. Konting tao lang. Wala ring dasal na itinuloy. Hindi kami nagpamisa. Ang rason ng pamilya ko, kasambahay lang naman si Belen. Huwag na tayong gumastos. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin pero doon nagsimula ang bigat sa dibdib ko. Oo, kasambahay lang siya, pero para sa akin isa siyang tunay na pamilya. At nung hindi namin siya naipagdasal, doon ko naramdaman ang guilt. Parang may mali. Pero sa mga araw na yun, pinilit kong isang tabi kasi iniisip ko baka ako lang ang nag-overthink. Pagkatapos ng libing, doon nagsimula ang mga kakaibang nangyayari. At noong una, hindi pa namin iniisip na kakaiba talaga. Nagsimula sa maliit na sunog sa kusina. Nagluluto si Mama tapos biglang nagbiyab yung mantika. Muntik nang lumaki, buti na lang naapula agad. Sumunod yung aso namin na si Choco, biglang nagkasakit. Ayaw kumain, lagi na lang nakahiga. Ilang araw lang, namatay rin siya. Tapos yung tatay ko naman, nadulas sa banyo at muntik nang mabagok ang ulo, buti na lang gasgas lang sa braso ang inabot. Kung tutuusin, Sir Jupiter, pwedeng ituring na normal na aksidente ang lahat ng yun. Yun din ang ginawa namin. Sabi ni Mama, ang malas lang talaga ng linggong ito. Walang nagdikit-dikit ng mga pangyayari. Pero ako lang ang nakarinig ng boses. Gabi-gabi kapag nakahiga na ako, may maririnig akong mahinang tawag. Hindi yung tipong nakakatakot, kundi pamilyar. Boses ni Aling Belen. El, at pagkatapos yung laging paalala niya, "Ingat ka, iha." Hindi ko masabi sa pamilya ko kasi baka isipin nilang nami-miss ko lang siya. At yun nga rin ang iniisip ko, baka dala lang ng pagod at stress, pero sa paulit-ulit na gabi na naririnig ko siya, nagsimulang mabuo sa isip ko na baka hindi lang ako nag-i-imagine. Hanggang isang araw sa gitna ng klase, bigla na lang akong nawalan ng malay. Hindi ko maalala ang mismong pagbagsak. Ang huling natatandaan ko ay yung pangalan ko na parang tinatawag. Pagdilat ko, nasa klinik na ako at sinasabi ng mga kaklase ko na parang ilang minuto raw akong walang malay. Doon nagsimula ang totoo kong takot. Kasi hindi lang ito tungkol sa malas ng pamilya. Ako mismo, Sir Jupiter, nararamdaman kong may kinalaman ako at mas lalo kong naririnig ang boses niya paulit-ulit na bumubulong ng, "Ingat ka, iha." Sir Jupiter, pagkatapos ng pagkahimatay ko sa klase, doon talaga nagsimula ang mga araw na parang palubog ako ng palubog.
Nung una, simple lang ang nararamdaman ko. Nahihilo. Mabilis mapagod. Sabi ni Mama, baka kulang lang ako sa tulog. Sinabi ko rin yun sa sarili ko, pero araw-araw, mas ramdam ko na hindi ito ordinaryo. Pag-uwi ko galing school, dati kaya ko pang dumiretso sa kwarto at magbukas ng laptop. Pero ngayon kailangan ko munang humiga bago pa man ako makapagbihis. Yung simpleng hakbang paakyat ng hagdan, parang buhat-buhat ko na yung katawan ko. Humahabol ako ng hininga na parang tumakbo ako kahit hindi naman. Madalas akong pawisan kahit hindi naman mainit. Sa hating gabi bigla akong napapabalikwas kasi parang may malamig na dumadampi sa batok ko. Minsan naman parang hinihila yung lakas ko habang nakahiga ako at kinabukasan, mas matamlay pa ako kaysa kagabi. Ang pamilya ko iba-iba ang sinasabi. Si Papa, lagi akong kinukulit. Huwag kang masyadong magpupuyat. Baka kailangan mong tumigil muna sa klase, hindi ka naman robot. Si Mama naman praktikal. Magpatingin ka na lang sa doktor. Patingnan natin kung anemia o kung ano, hindi bali ng magastos. Si Kuya, mas diretsahan. Huwag kang maartel, stress lang yan. At ako, tahimik lang. Kasi kahit anong paliwanag nila, iba yung pakiramdam ko. Hindi lang ito sakit. Pero Sir Jupiter, ang mas mahirap kasabay ng paghina ko, doon din nagsimulang maramdaman ko si Aling Belen. Isang gabi nakahiga ako, may narinig akong mga yabag mula sa kusina. Mabagal, parang paghakbang ng tsinelas. Kilala ko ang tunog na yon. Sanay ako kasi sa tuwing madaling araw si Aling Belen ang nauunang bumaba para magluto. Yung hakbang na yon, paulit-ulit, papunta sa hagdanan. Napakagat ako ng labi. Sabi ko sa sarili ko, baka si Mama lang yon. Pero bakit ganoon? Ang bawat yabag ay eksaktong lakad ni Aling Belen. Yung parang may konting kadyot sa kaliwang paa niya kasi luma na yung tsinelas. Nakikilala ko talaga. Kinabukasan, tinanong ko si Mama kung bumaba ba siya kagabi. Ang sagot niya, hindi. Pagod ako, diretso tulog ako. Hindi na ako nagtanong pa. May isa pang gabi, bigla akong nagising. Wala namang dahilan. Pero sa kwarto ko kumalat yung amoy ng sabong panlaba na laging ginagamit ni Aling Belen. Yung murang sabon na kulay asul, matapang pero malinis ang apoy. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan kasi alam ko matagal nang hindi bumibili si Mama ng ganoong sabon. Inamoy ko pa yung kumot ko at doon ako napatigil. Amoy na amoy ko yung sabon na ginagamit ni Aling Belen sa mga uniform namin dati. Nagtakip ako ng kumot. Pinikit ko yung mga mata ko ng mahigpit at paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, pagod lang ako. Imagination lang to. Pero kahit anong gawin ko, yung amoy, hindi nawawala. Para bang siya mismo ang nandun sa tabi ko. May mga pagkakataon din, Sir Jupiter, na nararamdaman kong may humahaplos sa kumot ko, yung dahan-dahang hila para matakpan ang katawan ko. Para bang may nag-aalaga. Hindi naman malakas, hindi nakakasakit. Kung tutusin, parang comforting. Pero yun ang mas nakakatakot. Kasi kilala ko yung kilos na yun. Ganoon siya kapag inaayos ako sa sofa kapag nakakatulog akong hindi nagpapalit ng damit. Tahimik, mabakal, parang ayaw akong magising. At sa tuwing nangyayari yun, hindi ko alam kung iiyak ako o tatakbo. Doon na rin nagsimulang pumasok sa isip ko ang guilt. Madalas nakahiga lang ako at bumabalik yung mga alaala.
Naalala ko nung minsan, binilhan ako ni Aling Belen ng paborito kong pandesal gamit yung sariling pera niya. At ni minsan, hindi ko siya napasalamatan ng maayos. Naalala ko rin yung mga gabing ako lang ang gising tapos maririnig ko siyang nagdarasal mag-isa sa kusina. Hindi ko man lang siya sinabayan. At nung namatay siya, wala ni isang misa, wala ni isang dasal mula sa amin. Ilang beses ko nang iniisip, baka yun ang dahilan kung bakit nandito pa siya. Sir Jupiter, minsan iniisip ko baka lahat ng ito ay hindi masama. Baka nga ito ang paraan niya ng pag-aalaga. Baka yung yabag, yung amoy ng sabon, yung pag-ayos ng kumot, baka yun ang paraan niya para ipaalala na hindi niya ako iiwan kahit wala na siya. Pero habang pinipilit kong paniwalaan yun, ramdam ko ring may mali. Kasi habang inaalagaan niya ako, lalo akong nanghihina. Isang gabi nagising ako na pawis, nanginginig ang mga kamay ko, pakiramdam ko may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan ko. At sa tenga ko, narinig ko ang boses niya. Ingat ka, iha. Pero ngayong gabi na ito, hindi na yon parang paalala. May kasamang lungkot at parang pagmamakaawa. Sir Jupiter, ang huling alaala ko nung gabing yun bago ako mawala ng malay, bumaba ako para uminom ng tubig. Umigting ang pintig sa tenga ko, tapos parang biglang umangat ang sahig. Nang magmulat ako, maliwanag na. Nasa kama ko na ako, pawis at nangihina. May amoy ng efficacent sa balat ko. Si Mama nakaupo sa paanan, parang mas matanda siya kaysa noong huli ko siyang nakita. Salamat naman at gising ka na, sabi niya. 3 araw ka nang walang malay. Parang hindi ko maiproseso. 3 araw na nawala sa akin na parang binura. Doon ko narinig ang mga sumunod na balita. Isa-isa, parang pako. Habang wala ako, si Lolo na stroke. Nakaupo lang daw sa bangkito sa teres, biglang nahiwalay ang bibig sa salita. Si Kuya nabangga habang sakay ng motor pauwi sa night shift. Buti raw hindi na ospital ng matagal pero may benda hanggang kita. Si Mama naman may tawag mula sa agency, kinansila ang kontrata niya. Walang rason na malinaw. Nawalan ako ng kontrata sa Japan. Hindi ko alam kung paano namin aayusin to. Doon ko unang naramdaman ang bigat. Sunod-sunod ang kamalasan sa pamilya. Hindi ko alam kung paano nangyari lahat sa loob ng ilang araw lang. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yon, Sir Jupiter. Sa loob ng 3 araw na ako'y walang malay, ramdam kong hindi lang ako ang napabayaan. Ramdam ko rin ang bigat sa bahay namin. Parang bawat pinto at bintana may kalakip na lungkot. Bawat sulok may dalang pagkabalisa. Ang amoy ng efficacent sa balat ko, yun na dati palaging ginagamit ni Aling Belen para sa mga pasa o sa pagod, ay parang paalala sa akin. Narito siya, ngunit hindi siya lumalapit para takutin ako, kundi iparamdam na hindi siya nag-iisa sa aming pamilya. Ang katawan ko parang hindi lumalakas at parang may puwersa sa loob ng bahay na nagpapabagal sa bawat galaw ko. Hindi po ito supernatural sa unang tingin, mas mukhang sunod-sunod lang na malas. Pero ang pakiramdam ko sa loob ng dibdib ko ay ibang-iba. Parang hinihila ako ng isang presensya, dahan-dahan para manatili sa loob ng bahay. Akala ko paggising ko gagaan na ang pakiramdam ko, pero hindi. Mas mabigat pa. Kahit umupo lang, parang may kumot na basa at mabigat na nakapatong sa dibdib. Lumakad ako pa CR, nanginginig ang tuhod. Sa salamin, namumuti ang labi ko, nangingitim ang ilalim ng mata. Sabi ni Papa, baka anemia. Payo niya, magpahinga ka anak, huwag ka munang pumasok.
Hindi ako umimik kasi kahit pahinga ang ginagawa ko, parang may kumakaltak sa lakas ko tuwing gabi. Si Mama kahit nakaupo lang sa tabi ko hindi nagsalita ng anuman, pero ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Ang mga mata niya punong-puno ng kaba at pangamba. Parang nagkikwento ng 3 araw na hindi ko naramdaman. Sa kusina may mga plato pa sa lababo, hindi naunahan ng sinuman. Sa sala, nakatambak ang mga damit na hindi naligpit. Ang mga simpleng bagay na dati ay routine lang, ngayon parang ipinapakita sa akin na hindi sapat ang pangangalaga namin sa isa't isa. Lalo na kay Aling Belen. Hindi nagtagal, habang nakahiga ako sa kama naramdaman kong may umikot sa kwarto. Hindi ito malakas na tunog, hindi parang multo sa pelikula. Mas malapit sa damdamin kaysa sa pandinig. Pero pag lumalabas ako, wala namang tao sa labas. Naamoy ko rin ang sabong panlaba. Hindi sa bahay, kundi sa loob ng kwarto. Parang pinapahiwatig na hindi siya nagbabago, na nagmamalasakit pa rin kahit patay na. Bawat pakiramdam na yon ay nagpalala ng guilt ko. Kung gaano kami kapabaya noong buhay pa siya, ngayon ay parang ipinaparamdam sa amin, hindi lang siya nawala. Hindi lang siya iniwan, kundi siya rin ang nagdala ng bigat ng pagkukulang namin. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan kong pansinin ang maliliit na detalye. Yung mga kumot ko na minsang naaayos kahit ako'y natutulog. Ang mga unan na hindi perpekto sa simula ng gabi tapos parang maayos na bago ako magising. Sa unang pagkakataong napansin kong hindi ko lang naramdaman ang pisikal na presensya, kundi emosyonal na koneksyon. Parang gusto niyang ipaalala sa akin hindi lang siya kasambahay kundi miyembro ng pamilya na palaging nariyan para sa amin. Ngunit Sir Jupiter, ramdam ko rin ang takot. Hindi sa paraang nakakatakot, kundi takot na baka hindi niya kami kayang iwan kahit gusto namin. Ang guilt ko hindi lang sa kanya, sa sarili ko rin. Napansin ko ang bawat pagkakataon na hindi ko siya tinulungan, na minsan pinagsawaan ko lang ang kanyang mga alala o utos sa bahay. Ngayon habang nararamdaman ko ang sunod-sunod ng malas sa pamilya, naiintindihan ko. Hindi siya galit. Pinaparamdam lang niya kung gaano siya naging mahalaga sa buhay namin. At kung paano kami napabayaan noong buhay pa siya. Ang sakit na yon ay higit pa sa pisikal na panghihina ko. Para bang bawat pasa ng katawan ko ay kaakibat ng emosyonal na pangungulila at panghihina ng pamilya namin. Isang gabi habang sinusubukan kong umupo sa kama at uminom ng tubig, naramdaman kong parang may hawak sa braso ko. Hindi siya matulis na hawak, hindi ito pananakot. Parang sinasabi lang, huwag kang mag-alala, iha. Narito ako. Pinilit kong huwag magpanik, pero ang puso ko ay mabilis kumabog. Nakita ko ang anino sa tabi ng kama. Hindi malinaw, hindi matulis, pero alam kong hindi ito basta anino lang. Alam kong siya yun. Si Aling Belen. Ang simpleng presensya niya kahit hindi ko siya makitang malinaw ay nagdala ng kaisahan sa takot ko. Hindi siya nagmumulto para takutin kundi para iparamdam ang kawalan ng pangangalaga. Doon ko rin naisip kung bakit sunod-sunod ang malas sa pamilya. Hindi lang ang mga pangyayari na nabanggit ko na, stroke ni Lolo, aksidente, pagkansila ng kontrata, ang bawat isa ay may koneksyon sa amin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung dati ay nakikita lang namin si Aling Belen bilang kasambahay, ngayon ramdam namin ang pagkawala niya sa bawat maliit na aspeto. Ang katawan ko mahina at pawis ay paalala sa amin, hindi siya basta nawala,
at ang epekto ng kanyang pagkawala ay mas malalim kaysa sa inakala namin. Sa umaga habang nakaupo ako sa kama, tinitingnan ko ang pamilya ko. Si Mama, pagod, ngunit nakatingin sa akin na parang siya rin ay nangangamba. Si Kuya may pasa sa braso, ngunit nagtataka kung bakit sunod-sunod ang pangyayari. At si Lolo nakaupo sa terrace, tahimik, ngunit hindi kasing lakas ng dati. Ramdam ko ang responsibilidad ko sa kanila, hindi lang sa sariling kalusugan ko. Sir Jupiter, ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung sakit ng katawan ko, kundi yung bigat sa loob na hindi ko masabi kahit kanino. Nung una, akala ko totoo yung sinasabi ni Mama na stress lang ako, na may anemia, na kailangan ko lang ng vitamins. Pero habang lumilipas ang mga linggo, ramdam ko na hindi lang katawan ko ang pinaparusahan, kundi yung konsensya ko. Hindi ko makalimutan yung panahong andito pa si Aling Belen. Siya yung laging nag-aasikaso sa akin bago pumasok sa school. May baon akong pandesal, may planchado akong uniform, may baong tubig na may malamig na yelo. Hindi ko man lang siya masabihang salamat. Sa totoo lang, madalas ko pa siyang isnabin. Tapos ngayon sa tuwing dumidilim, parang siya yung bumabalik para iparamdam sa akin kung gaano siya napabayaan. Mula nang magising ako mula sa 3 araw na pagkawalan ng malay, parang bumukas ang pinto sa matinding malas. Si Mama, nakita kong halos mabaliw nung tinawagan siya ng agency. Nawalan na siya ng pag-asa. Araw-araw nakaupo sa kusina, hawak ang cellphone. Nag-aantay ng tawag na hindi dumarating. Si Kuya na muntik nang maputulan ng binti dahil sa aksidente sa motor, naging bugnutin. Madalas silang magbangayan ni Mama kasi pakiramdam niya pabigat siya. Hindi na siya makatrabaho ng maayos. Si Lolo naman mula nung na-stroke, tuluyan ng nanahimik. Minsan tititig siya sa isang sulok ng bahay tapos bigla na lang niyang sasabihin, "Andyan na naman siya." Hindi ko agad maintindihan kung sino yung siya. Pero habang tumatagal, mas lumilinaw sa isip ko. Si Aling Belen ang tinutukoy niya. Isang gabi, nagising ako sa amoy ng sabong panlaba na ginagamit ni Aling Belen noon. Amoy na sobrang ordinaryo pero matindi sa ilong. Nakapikit pa ako pero alam kong nasa kwarto ko siya. Parang may naglalakad. May nag-aayos ng kurtina. Nang dumilat ako, wala naman akong nakita pero ramdam ko ang presensya. Hindi na ako natulog buong gabi. Kinabukasan nakaupo ako sa hagdanan habang nanlalambot nang marinig kong nag-uusap sina Mama at isang kapitbahay. Doon ko unang narinig ang usap-usapan tungkol kay Aling Belen. Hindi ba't wala siyang pamilya? Yung mga kapatid niya nasa probinsya pero wala man lang dumalaw? Sabi ng kapitbahay. Wala rin siyang asawa. Wala rin siyang anak. Sagot ni Mama. Dito na lang siya tumanda. Doon ako kinilabutan. Doon ko naisip, baka kaya hindi siya matahimik kasi kahit sa huling sandali, wala man lang nagdasal para sa kanya. Hindi ko inaasahan pero isang hapon habang hinahanap ko ang kwaderno ko, aksidente kong natabig ang isang lumang kahon sa ilalim ng lamesa sa sala. Doon ko nakita yung mga gamit ni Aling Belen na hindi pa pala naaalis. Lumang rosaryo, ilang pirasong litrato na kupas at isang sulat na hindi natapos. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Sa sulat nakalagay, kung sakali mang hindi ko kayanin, sana maalagaan nila ako. Sana hindi ako tuluyang maging anino lang sa bahay na ito. Parang sinuntok yung dibdib ko. Hindi ito reklamo ng kasambahay. Ito ay panalangin ng isang taong gustong maramdaman
na may nagmamahal sa kanya. At doon nagsimula ang mas mabigat na guilt. Hindi lang namin siya napabayaan sa buhay. Napabayaan din namin siya sa kamatayan. Pagkatapos noon, lumala ang mga pangyayari. Sa kusina, bigla na lang umapoy ang kalan kahit walang tao. Mabuti na lang narinig ni Mama at agad na agapan. Sa banyo, palaging basa ang sahig kahit hindi naman ginagamit. Minsan may marka ng paa, maliliit, payat, parang paa ng matandang babae. Sa gabi, nakakarinig kami ng mga yabag paakyat ng hagdan kahit tulog na kaming lahat. Pero ang pinaka nakakakilabot, isang umaga nagising si Mama na may pasa sa braso, parang may humawak ng mahigpit. Hindi niya matandaan kung paano nangyari. Habang lumalala ang mga pangyayari, mas nagiging magulo ang pamilya. Si Kuya laging naglalabas ng sama ng loob. Si Mama halos sumuko na sa dami ng problema. At ako, pakiramdam ko ako yung ugat ng lahat. Kasi ako yung nakakarinig. Ako yung laging nakakakita. Ako yung laging inaatake ng sakit. Buti na lang nandyan si Papa para alagaan kaming lahat. Kahit siya man ay hirap na. Isang gabi hindi ko na nakayanan. Umiyak ako sa harap ni Mama at nasabi ko, "Ma, kasalanan ko to kung nakinig lang ako kay Aling Belen dati. Kung inalagaan natin siya." Hindi agad sumagot si Mama, pero nakita ko yung luha niya. Sa kanya lang ibinulong, "Anak, kasalanan nating lahat." Lumapit si Mama sa isang matandang kapitbahay, si Aling Rosa, na matagal nang nakakaalam ng mga sikreto sa lugar namin. Doon namin nalaman ang hindi inaasahan. Si Aling Belen daw ay hindi basta kasambahay. Dati raw siyang midwife sa probinsya. Marami siyang natulungang mga anak, halos lahat ng bata sa baryo dumaan sa kamay niya. Kilala siyang magaling, maingat at maaasahan. Pero dumating yung panahon na siya mismo ang nabuntis. At dun pumasok yung malupit na kabalintunaan ng buhay niya. Nakunan siya. Hindi niya mailigtas ang sarili niyang anak. Habang sinasabi yun ni Aling Rosa, parang may humigpit sa dibdib ko. Lahat ng naaalala ko tungkol kay Aling Belen, biglang nag-iba ang kulay. Yung mga tingin niya sa akin habang kumakain ako, yung lambing niya kapag masama ang pakiramdam ko, yung paulit-ulit na paalala niya ng, "Ingat ka, Iha." Hindi lang pala yun pagiging mabait. Hindi lang pala yun trabaho. Simula nang mawala yung anak niya, parang kumapit na lang siya sa ibang bata. At ako yung pinakamalapit. Ako yung naging anak na hindi siya nagkaroon. "Wala siyang pamilya," sabi ni Aling Rosa, halos pabulong. "Wala siyang sariling anak, kaya kayo na ang itinuring niyang pamilya. Kaya ikaw na ang parang naging anak niya." At doon tumama sa akin yung katotohanan. Hindi lang siya nagbantay dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit yung pagiging ina. Pero ngayon naiintindihan ko na rin kung bakit hindi siya matahimik. Baka hindi lang ako inaalagaan, baka gusto niya akong isama para hindi siya mag-isa sa kabilang buhay. Pagkatapos ng lahat ng yon, hindi na pwedeng ipagwalang bahala. Sabi ni Aling Rosa, "Baka kailangan nyo ng kumonsulta sa espiritista." Hindi ito madali para sa amin kasi praktikal kaming pamilya. Kaya hanggat hindi tuluyang bumigat ang mga pangyayari, hindi tumawag ng espiritista si Mama. Pero simula ng gabing nakausap namin si Aling Rosa, mas lalong hindi na naging normal ang bahay. Parang lahat ng bagay na dati kong pinapansin, bigla kong iniintindi. Yung tunog ng hangin sa bintana,
yung langit-ngit ng sahig, pati yung anino na dumadaan kapag dapit hapon. Lahat parang may dalang kahulugan. At sa lahat ng yun, iisa lang ang nasa isip ko. Si Aling Belen. Pero hindi lang ako. Ramdam na rin ng pamilya ko. Si Mama, hindi na halos natutulog, laging gising, nakaupo sa sala, parang nagbabantay. Minsan makikita ko siyang nakatulala sa pinto, tapos bigla niyang isasara ng madiin. Para bang may pilit na pumapasok. Si Kuya mas lalo siyang naging mainiti ng ulo. Sabi ng pakiramdam daw niya may humahabol sa kanya tuwing gabi. Kahit sa pagtulog pinapawisan siya ng sobra, parang laging nananaginip ng masama. Si Lolo, mas lalong lumala. Hindi na lang basta titig sa sulok. Minsan sumisigaw siya at kinakausap si Aling Belen. "Belen, umalis ka na!" Ako, Sir Jupiter, ako yung pinakamabigat ang dala. Sa bawat araw mas nanghihina ako. Hindi na ako nakakapag-aral ng maayos. Kahit gumising lang sa umaga parang kailangan ko pang ipilit. Lagi ako may lagnat. Minsan uubo, minsan nahihilo. Pero ang pinakamasama, lagi kong nararamdaman na may humahaplos sa buhok ko bago ako matulog. Dati iniisip kong baka imagination lang. Pero minsan naririnig kong may mga boses na humihinga sa tabi ko. Mabagal, malamig. "Ingat ka, Iha. Andito lang ako." Hindi na ito basta alaga. Hindi na ito lambing. Parang paalala na ako yung pinili niya. Minsan gusto ko siyang kausapin. Gusto kong tanungin kung bakit ako. Pero sa tuwing nandyan siya, natutuyo yung lalamunan ko sa takot. Parang kung magsasalita ako, tuluyan niya akong dadalhin sa mundo niya. Kaya nanahimik na lang ako kahit gigilid na yung luha ko sa unan. Dumating sa punto na pati mga kapitbahay napapansin na. May naririnig daw silang iyak ng babae mula sa loob ng bahay kahit tulog na kaming lahat. May ilan pang nagsabi na may nakikita silang anino ng matanda sa may bintana ng kusina. Si Mama pinipilit niyang sabihin hindi totoo, pero kita ko sa mga mata niya na natatakot na siya. Isang gabi nagising kaming lahat sa tunog ng mga plato na nabasag. Pagdating namin sa kusina, nakakalat yung mga pinggan na parang may nagtapon mula sa kabinet. Walang tao. Walang nakapasok, pero sa sahig, sa mismong gitna ng mga bubog, may nakalagay na rosaryo. Yung rosaryong nakita ko sa kahon ni Aling Belen. Doon tuluyang nabasag ang katahimikan sa pamilya. Si Mama umiyak, si Kuya sumigaw na parang mababaliw. Ako naman hindi ko alam kung tatakbo ako o luluhod na lang para humingi ng tawad. At si Lolo biglang bumulong ng, "Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya." Kinabukasan, nagkasakit si Papa. Mataas ang lagnat, nanginginig, hindi makabangon. Hindi siya ganun dati. Siya yung pinakamalakas. Siya yung bumubuhat sa lahat ng problema. Pero nung nakita namin siyang nakahiga, pinagpapawisan, parang napundi na yung huling kandila ng pag-asa sa bahay. At doon na lumabas ang desisyon ni Mama. "Hindi na natin kaya," sabi niya habang umiiyak. "Hindi ko na alam kung anong gagawin. Kung hindi tayo lalapit sa iba, baka tuluyan tayong lamunin nito." Tahimik kaming lahat kasi alam naming tama siya. Pero ang ibig sabihin noon, aaminin na namin na totoo ang lahat, na hindi ito malas lang, hindi ito aksidente. May kaluluwa talaga na hindi matahimik at kami ang pinili niyang guluhin. Kinagabihan, pinatawag ni Mama si Aling Rosa. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng sala, nag-usap sila na mahaba. Hindi ko lahat narinig,
Pero malinaw yung huli niyang sinabi. May kilala ako. Espiritista siya. Matagal nang tumutulong sa mga ganitong kaso. Pero hindi mura, hindi madali. Pero kung talagang gusto niyong tapusin ito, siya lang ang makakatulong. Sa totoo lang, kinilabutan ako kasi ang ibig sabihin nun, hindi na ito simpleng pamilya naming may problema. Kasama na rito yung mundo na hindi nakikita. At ako yung pinakakonektado. Kinabukasan nagsimula ang paghahanda. Si Mama tumawag sa espiritista sa pamamagitan ni Aling Rosa. Si Kuya kahit galit pa rin, tahimik na lang. Si Papa kahit may lagnat, pilit na bumangon para makisama. At ako, Sir Jupiter, nagdasal. Hindi ko alam kung para saan. Para kay Aling Belen ba o para sa amin? Basta ang alam ko, natatakot akong baka huli na ang lahat. Sir Jupiter, nang dumating ang araw na hindi ko akalaing mangyayari, pinapunta ni Mama ang espiritista sa bahay. Ayaw sana ni Papa. Praktikal siya, laging may paliwanag na medikal o siyentipiko ang lahat. Pero nung makita niyang halos hindi na makalakad si Kuya at si Mama naman araw-araw nangingitim ang ilalim ng mata sa puwit at takot, pumayag na rin siya. Kung makakatulong, kahit pamahiin, subukan na natin. Yun lang ang sabi niya. Kaya isang Sabado ng hapon dumating si Manang Dory. Hindi siya yung tipikal na itsura na iniisip ko. Hindi siya nakaputi o may dalang mga anting-anting na nakasabit. Nakasimpleng bestida lang siya. May dala-dalang supot ng yantok na may lamang mga bote, dahon at kandila. Pero Sir Jupiter, ang presensya niya, mabigat. Parang mismong hangin sa sala namin huminto nang pumasok siya. Hindi na siya nagtanong kung bakit siya pinatawag. Tumingin lang siya sa paligid tapos dahan-dahang umupo sa kahoy na silya sa gitna ng sala. Pinaupo na rin kami. Parang siya na agad ang may hawak ng lahat. Tahimik muna siya. Nakapikit. Parang nakikinig. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi lang basta multo o kaluluwa ang nandito. Mahina niyang sabi, parang ayaw niya masyadong lakasan. May iniwang sakit. May iniwang pagkabitaw na hindi natuloy. Ramdam kong lahat kami ng lamig. Nakatingin siya diretso sa akin. Hindi kay Mama, hindi kay Kuya, kundi sa akin mismo. May humahawak sa batang ito. Tinuro niya ako na parang pilit na inaalagaan siya pero sa maling paraan. Ayaw niyang pakawalan. Hindi niya alam kung paano umalis kasi nakatali siya sa pamilya ninyo. Nagpalitan ng tingin sina Mama at Papa. Ako hindi na nakakibo kasi totoo lahat ng sinabi niya. Yun ang nararamdaman ko bawat gabi. Hindi ako binabantayan para protektahan kundi para hawakan. Para hindi ako makawala. Nagsimula siyang maglatag ng mga gamit. Kandilang puti, mangkok ng tubig, dahon ng bayabas at asin. Pinahira niya ng langis ang ulo ko at kamay tapos pinapikit ako. Kung ano man ang makikita mo, huwag kang matakot. Wala ka sa panganib habang nandito ako. Sabi niya. Pero paano mo pipigilan ang takot kung mismong boses niya parang hatol? Habang nagdarasal siya ng mga salitang hindi ko maintindihan, halong Latin at lumang dasal, naramdaman ko bigla yung bigat sa likod ko, para bang may nakatayo sa mismong sandalan ng upuan ko. Mabigat, malamig pero pamilyar. Amoy sabon. Amoy yung sabong panlaba ni Aling Belen. Parang gusto kong lumuha pero pigil ako. Doon ko lang na-realize na totoo pala talaga. Hindi lang ito mga kwento o imahinasyon ko. Naroon talaga siya. Biglang tumayo si Manang Dory at tumingin sa isang sulok ng sala.
sa tabi ng lumang aparador. Tapos sabi niya, "Belen, bakit nandito ka pa?" Sir Jupiter, kinilabutan ako kasi hindi namin sinabi ang pangalan niya. Hindi namin binanggit kahit kanina. Tahimik lang ang sala, pero narinig ko yung banayad na pag-ungol ni Lolo mula sa kwarto. Parang umuulit, "Andyan na naman siya." Nagpatuloy si Manang Dory, "Hindi mo kasalanan, pero hindi mo rin sila pwedeng pilitin. Hindi mo pwedeng gawing kapalit ang bata." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sa loob-loob ko parang tinutukoy niya ako. Nagdasal siya ng mas malakas, sinindihan yung kandila at nilagay sa gitna ng mesa. Habang tumatagal yung apoy ng kandila, kumikislap ng kakaiba. Parang may hangin na umiikot pero wala namang bukas na bintana. Naramdaman ko yung malamig na dampi sa batok ko, tapos parang may humawak sa balikat ko ng mahigpit. Hindi ko na nakayanan, napasigaw ako. Si Mama agad lumapit pero pinigilan siya ni Manang Dory. "Hayaan mo. Nakikinig siya. Nakikipag-usap siya." Ang sakit, Sir Jupiter. Hindi lang pisikal, parang binabalatan yung loob ko. Narinig ko sa tenga ko, hindi sa labas kundi sa loob mismo ng ulo ko, yung boses na matagal ko nang kilala. "Anak, huwag mo kong iwan." Yun ang mismong boses ni Aling Belen. Hindi ko na napigilan. Umiyak na ako kasi malinaw. Hindi na ito guni-guni. Siya nga. Matapos ang halos isang oras ng dasal at pag-ikot ng mga gamit, huminto si Aling Dory. Pawis na pawis siya kahit malamig ang hangin, tapos tumingin siya kay Mama. Hindi matatapos ang isang gabi. Malalim ang kapit. Kailangan nyo ng paghahanda. Nobina, dasal, paglilinis ng bahay, at higit sa lahat, kailangan nyong tanggapin siya. Kailangan nyong kausapin, tapusin ang iniwan niyang sugat. Walang nakaimik sa amin. Ako lang ang tuloy-tuloy ang pag-iyak. Bago siya umalis, huminto si Aling Dory sa pintuan. Tumingin ulit siya sa akin. "Bata, hindi siya kaaway, pero tandaan mo, kahit gaano kalalim ang pagmamahal, kapag humigpit ang kapit, nagiging sakal." Matapos umalis si Aling Dory, naiwan kaming lahat na parang bagong gising mula sa bangungot. Tahimik ang bahay, pero hindi na yung nakabibinging tahimik na dati, kundi yung parang maaliwalas. Sabi ni Mama, para raw bumigat ang hangin kanina, tapos biglang gumaan. Sinunod namin agad ang bilin ni Aling Dory. Araw-araw may nobina si Mama sa sala. Naglalagay siya ng kandila sa tabi ng lumang rosaryo ni Aling Belen na natagpuan namin sa kahon. Nilinis din namin ang bahay. Pinunasan, pinagpag ang kortina, tinapo ng mga gamit na hindi na ginagamit. Kahit si Kuya na dati laging iritable, biglang naging masigla. Tinulungan na si Papa mag-ayos ng lumang kisame at bakod. Si Lolo, na dati nakatitig lang sa sulok at nagsasalita ng kung ano-ano, naging mas tahimik. Isang hapon, nadatnan ko siyang nakaupo sa veranda, nakatingin sa langit. Ako naman, doon ko lang naramdaman na nakatulog ako ng mahimbing matapos ang matagal na panahon. Wala akong bangungot, wala akong narinig na yabag o amoy na bumabalik. Parang normal na ulit ang lahat. Nagulat pa nga ako isang gabi nang kumakain kami at nagtatawanan si Mama at si Kuya sa maliit na biro. Matagal ko nang hindi naririnig ang ganoon. Para bang bumalik yung matagal nang nawala. Sabi ni Mama, "Salamat at dumating si Manang Dory. Kung hindi, ewan ko na lang." Walang sumagot, pero ramdam naming lahat yung pasasalamat. Kahit si Papa, na laging seryoso, napangiti. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti bumalik ang galaw
ng buhay namin. Si kuya nakahanap ulit ng maliit na racket kahit pilay pa rin siya. Si mama nakikipag-usap ulit sa mga kapitbahay, hindi na nakaupo lang buong araw. Ako nakapasok ulit sa klase kahit minsan kinakabahan pa rin. Pero sa totoo lang, mas gumaan ang pakiramdam ko. May mga gabi na nagdarasal ako bago matulog. Hawak yung rosaryo ni Aling Belen. At minsan iniisip ko na baka narinig niya kami. Baka nakatawid na siya. Baka tuluyan na siyang natahimik. At kahit papaano, may kunting ginhawa sa dibdib ko kapag naiisip kong baka hindi na siya galit. Kahit yung bahay, nag-iba. Yung dati parang laging madilim kahit tanghali. Ngayon, maliwanag na ulit kapag binubuksan ang bintana. Yung hangin, hindi na nakakasakal. Parang presko na ulit. Minsan iniisip ko kung namamalikmata lang ba ako, pero sa mga sandaling yon natuto akong tanggapin na baka nga may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag pero kayang ayusin ng dasal at paniniwala. Sir Jupiter, doon ko lang naramdaman yung tinatawag nilang normal. Para bang kaya naming huminga ulit. At sa mga araw na yun, naniwala kaming tapos na ang lahat. Akala namin tapos na ang lahat. Akala namin na iligtas na kami ng ritual ni Aling Dory, ng novena, ng paglilinis. Ilang linggo ring walang nangyari. Pero ang hindi namin alam, lahat pala yun, panandaliang ilusyon lang. Nagsimula ito sa simpleng panaginip. Isang gabi, napanaginipan ko si Aling Belen. Nakaupo siya sa kama ko, nakangiti, pero walang tunog ang bibig niya, kahit lumagalaw. Tapos may iniabot siyang sanggol sa akin. Nang tanggapin ko, napansin kong duguan yung kumot na bumabalot dito. Bigla kong napakawalan at nahulog ang sanggol sa sahig pero walang tunog, walang iyak, wala ring dugo. Wala siyang muka. Pagmulat ko, pawis na pawis ako. Akala ko bangungot lang pero nagulat ako nang makita ko yung rosaryo niya sa tabi ng unan ko. Hindi ko naman ito dinala sa kwarto. Dapat nasa altar sa sala yun. Hindi ko agad sinabi kay Mama. Ayokong ibalik yung takot. Pero kinabukasan si Lolo na naman. Nakaupo siya sa mesa habang kumakain tapos biglang nagsalita. Nandito na ulit si Belen. Kanina pa siya nakatayo sa likod mo. Napahinto kaming lahat. Natahimik ang hapag. Si Mama ang unang umalma. Tay, huwag kang ganyan. Tapos na yun. Wala na siya. Pero si Lolo, ngumiti lang. Yung ngiti na parang alam niya ang hindi namin alam. Kung tapos na, bakit hawak niya pa rin ang tiyan niya? Simula noon, bumalik ang mga sintomas. Hindi sabay-sabay, hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Una yung amoy. Minsan naglalabas si Mama sa likod ng bahay tapos sasabihin niyang parang sobra ang amoy ng sabon kahit kaunti lang ang nilagay niya. Pangalawa yung mga yabag, hindi araw-araw. Pero minsan may aakyat sa hagdan kahit lahat kami nasa sala. Minsan maririnig mong bababa, tapos tatahimik. Ako yung pinaka-apektado. Nagkasakit ulit ako, pero hindi gaya ng dati. Dati parang nawawalan ako ng malay. Ngayon parang hinahabol ako ng init. Laging mataas ang lagnat ko tuwing gabi. Kapag sinusukat, normal. Pero kapag hinahawakan ako ni Mama, sinasabi niyang parang nagbabaga yung balat ko. Pinilit naming ipagpatuloy yung dasal pero ramdam kong hindi na gaya ng dati. Parang hindi tinatanggap ng hangin ang mga dasal namin. Parang bumabalik lang sa amin, paulit-ulit. Isang gabi habang nagnonovena si Mama, biglang namatay lahat ng kandila. Walang hangin, walang gumalaw, basta sabay-sabay silang nawala. Si Kuya agad na nagpaandar ng ilaw.
Pero ang mas nakakatakot, yung rosaryo sa altar biglang nahulog. At hindi lang basta nalaglag, tumalsik siya ng parang may tumulak. Huwag kang matakot, sabi ni Mama. Nanginginig ang boses, pero halata sa mga mata niya, takot din siya. Mula noon, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Bawat pagsara ko ng mata, naroon siya. Minsan nasa gilid ng kama, minsan nasa pinto, pero ang pinakamasakit, lagi siyang may hawak na sanggol. Yung sanggol na walang mukha. Isang gabi dumating ulit si Manang Dory. Pinatawag siya ni Mama kasi hindi na namin kaya. Pero pagkatapos niyang magdasal, umiling lang siya. Malalim na. Hindi ko na kayang tapusin. Hindi ko na kayang paalisin. Parang gumuho ang mundo namin. Si Mama humagulgol, si Papa napaupo, hawak ang ulo. Ako, hindi na nakapagsalita. Kung hindi niyo siya makakausap, kung hindi niyo matatanggap, baka may masama pang mangyari. Dagdag ni Manang Dory. Sir Jupiter, nung gabing yun, alam kong hindi na pwedeng patagalin pa. Ramdam kong ito na yung punto na hindi na basta pahiwatig, hindi na basta presensya, ito na yung sandaling parang may humahatak sa mismong kaluluwa ko. Mag-aalas 2 ng madaling araw nagising ako dahil sa sobrang bigat ng dibdib ko. Hindi ito simpleng hirap sa paghinga, para bang may nakadagan sa akin. Malamig, mabigat, parang humihigop ng lakas. Kasabay nun sumingaw yung amoy ng sabong panlaba na paborito ni Aling Belen noon. Amoy na dati nakakagaan. Pero ngayon parang amoy ng libingan na may halong pighati. Pilit kong iminulat ang mata ko at sa gilid ng kwarto nakita ko na gumagalaw yung kortina kahit sarado yung bintana. May anino, hugis ng isang matanda. Nakatalikod, parang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi sa malinaw pero ramdam na ramdam ko ang mga mata niyang nakatutok sa akin. At dun ko naramdaman, hindi lang siya nakabantay. Parang gusto niya akong isama. Aling Belen? Bulong ko. Nanginginig yung boses ko. Hindi ko alam kung bakit ko sa tinatawag. Siguro kasi wala na akong ibang alam na gagawin. At bigla, parang may malamig na kamay na humaplos sa braso ko. Hindi na imahinasyon yun. Totoo, parang hawak ng nanay sa anak. Pero sobrang higpit. Sobrang lamig, parang pinipilit akong sumama. Hindi ako makasigaw. Gusto kong tawagin si Mama pero parang nakabaon yung dila ko sa lalamunan. Halos maiyak na ako, sobrang takot, pero may parte rin sa akin na nakaramdam ng awa. Kasi sa kabila ng lahat, hindi ko siya kayang ituring na halimaw. At doon pumasok sa isip ko ang mga gamit na natagpuan ko noon, yung rosaryo, yung mga litrato at higit sa lahat yung sulat niya na hindi niya natapos. Nandoon pa rin sa kahon sa sala, siguro yun lang ang kaya kong sandalan. Kahit nanginginig yung tuhod ko, bumangon ako mula sa kama. Ramdam ko yung anino na halos nakasunod sa bawat galaw ko. Lumabas ako ng kwarto, dahan-dahang bumaba ng hagdan habang bumibilis yung tibok ng puso ko. Tahimik ang buong bahay, pero bawat hakbang may kasabay na yabag. Mahina, mabagal, parang hakbang ng matanda. Pagdating ko sa sala, kinuha ko yung kahon sa ilalim ng lamesa. Binuksan ko at isa-isa kong hinugot yung mga laman. Una, yung rosaryo na medyo kupas na, kulay asul, may bitak na yung krus. Sumunod yung mga lumang litrato. Halos blurred na, pero nakikita ko siya doon. Nakangiti kasama ang ibang mga bata na siguro tinulungan niyang ipanganak. At huli, yung sulat na hindi natapos. Nakasulat, kung sakali mang hindi ko kayanin. At doon bumigay ang luha ko. Umupo ako sa sahig kaharap yung kahon.
Hawak-hawak yung mga gamit niya. Hindi ako nagdasal ng paulit-ulit na orasyon. Hindi ako nagbasa ng dasal mula sa libro. Basta nagsalita lang ako, parang kausap siya mismo. Aling Belen, nanginginig pa rin ng boses ko. Patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Hindi kita pinansin nung kailangan mo ako. Hindi kita nabisita nung nasa ospital ka. Hindi kita nilapitan nung huling gabi mo dito. Natahimik ang paligid pero ramdam kong naroon siya. Nakikinig. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ka mahalaga. Aling Belen, hindi ka mawawala sa amin. Hindi ka namin malilimutan. Binuksan ko yung photo album namin. Yung nakatago sa istante. Isa-isa kong tinignan yung mga litrato ng pamilya. Doon ko napansin na sa ilang larawan, nasa gilid siya. Minsan hawak-hawak ako nung bata pa ako. Minsan nakangiti siya habang nakatingin sa amin, parang mas masaya pa siya kaysa sa mismong pamilya. Hindi kita itataboy. Sabi ko halos pabulong, pero hindi rin ako susunod sa iyo. Ang kaya ko lang gawin, ipapangako ko sa iyo. Dadalawin kita sa puntod mo. Bibigyan kita ng bulaklak. Ipapamisa ka namin. Hindi ka po mag-iisa. Habang sinasabi ko yun, parang biglang nag-iba yung hangin. Yung bigat sa dibdib ko unti-unting gumaan. Yung lamig na dumidikit sa balat ko, parang nagiging hangin na lang na umahaplos. At sa gilid ng mata ko, parang may naaninag akong figura. Hindi na anino, kundi isang babaeng nakaputing lumang duster. May hawak na rosaryo, nakatingin sa akin. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, pero ramdam ko yung malungkot na ngiti. At dun ko naramdaman, parang may malamig na luha na dumapo sa balikat ko. Hindi akin, kundi parang sa kanya. Luha ng isang ina na matagal nang naghahanap ng anak. Salamat, Iha. Parang boses na hindi tunog tenga kundi tunog dibdib. Mahina, malapit, ramdam kaysa sa naririnig. Pagkatapos noon tuluyan ang naglaho yung presensya. Naiwan akong nakaupo sa sahig. Hawak pa rin yung photo album at rosaryo. Nanginginig sa pagod pero maluwag ang paghinga. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong nakatulog doon, basta pagdilat ko, umaga na. Kinabukasan sinabi ko kay mama ang lahat. Hindi siya agad nakapagsalita, pero tumango siya. May luha sa mata. Lumabas kami ng buong pamilya. Bumili si mama ng bulaklak. Puting rosas kasi yun daw ang paborito ni Aling Belen. Nagpunta kami sa sementeryo kung saan siya inilibing ng kapitbahay noon. Walang mamahaling puntod, simpleng lapida lang. Halos natatakpan pa ng damo. Doon namin siya nilinisan. Inayos, nilagyan ng bulaklak. Si kuya na madalas bugnutin tahimik lang habang nakayuko. Si lolo na bihira magsalita mula nung na-stroke biglang nagdasal ng mahina, paulit-ulit lang. Patawarin mo kami. At ako nakaluhod sa harap ng lapida, bit-bit ang rosaryo niya. Aling Belen, hindi ka na po mag-iisa. Dadalawin ka namin, ipapamisa ka namin, at hindi ka mawawala sa aming alaala. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng ginawa. Hindi man buo, pero sapat para maramdaman kong may closure kahit papaano. Lumipas sa mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang bahay. Wala nang biglang apoy sa kalan.
Wala nang yabag sa hagdan, wala nang pasa si Mama paggising. Bumalik si Kuya sa therapy niya. Si Mama muling nakahanap ng trabaho at si Lolo mas kalmado na. Ako bumalik ulit sa pag-aaral, pero dala ang mabigat na alaala. Hindi po ito yung tipong mawawala, kasi minsan habang nagbabasa ako ng libro sa gabi, biglang sumisingaw ulit yung pamilyar na amoy ng sabon. Pero ngayon, hindi na po ako natatakot. Ngumingiti lang ako, tinititigan yung photo album sa mesa. At bumulong ako. Opo, Aling Belen, hindi ka namin po kakalimutan. Sir Jupiter, pagkatapos ng lahat, natutunan naming mamuhay ng dala-dala si Aling Belen. Hindi bilang multo na kinatatakutan, kundi bilang taong naging parte ng pamilya namin. Si Papa na noon ay halos laging wala dahil sa trabaho, nag-iba rin. Mas madalas na siyang nasa bahay at kahit hindi sa palasalita, alam kong nagbago ang tingin niya kay Aling Belen. Minsan habang nagkakape siya sa terrace, binabanggit niya kung paano niya namimiss yung simpleng ingay ng walis tambo tuwing madaling araw. Sabi niya, ngayon lang niya naramdaman na hindi lang sila basta nagkaroon ng kasambahay. Naging pamilya talaga siya. Si Mama, nakahanap ulit ng trabaho abroad pero mas maikli na lang ang kontrata at mas madalas siyang umuwi. Sabi niya hindi na niya hahayaang mawala siya ng ganoon katagal. Minsan, sa sobrang abala natin, nakakalimutan talaga natin ang mga taong nasa tabi lang natin. Sabi niya minsan, at ramdam kong si Aling Belen ang nasa isip niya nung sinabi niya yun. Si Kuya unti-unti ring bumalik sa dati. Kahit may pilat pa rin sa hita, nagmamaneho na sa ulit. Pero mas tahimik na siya ngayon. Madalas ko siyang mahuli na nakatitig sa lumang upuan sa terrace. Yung upuang doon laging nakaupo, si Aling Belen tuwing hapon. Hindi niya sinasabi pero ramdam kong andun pa rin yung puwang. Si Lolo, nasa wheelchair na. Pero kapag bumibisita ang mga kamag-anak, madalas niyang ikwento si Aling Belen. Kung paano siya nag-aayos ng ulam, kung gaano siya kasipag, kung paano siya laging huli na natutulog. Para bang ngayon lang namin nare-realize lahat ng ginawa niya. Ngayong siya ay wala na. Ako naman, bumalik na sa klase, pero ibang-iba na rin ako. Mas naging sensitibo ako sa mga tao sa paligid ko, lalo na sa mga tahimik, sa mga hindi napapansin. Hindi na ako basta nagdadaan lang. At saka, yung isa naming lumang picture kasama si Aling Belen noong birthday ko nung bata pa ako, pina-frame ko. Nasa study table ko siya ngayon. Simple lang. Nakasmile siya sa gilid habang hawak yung cake na hawak din ni Mama. Hindi siya nakatingin sa camera, pero doon ko nakikita kung gaano siya naging parte ng buhay namin. Simula noon tuwing misa, kasama siya lagi sa aking dasal. Hindi ko talaga pinalalagpas at tuwing unang linggo ng buwan, bumibisita ako sa puntod niya. Dinadalhan ko siya ng bulaklak. Hindi laging magarbong bouquet, madalas simpleng sampagita lang galing simbahan. Doon ako nagkikwento sa kanya tungkol sa klase, tungkol sa pamilya, tungkol sa buhay namin pagkatapos niya. Sir Jupiter, natutunan ko na ang pinakamalaking takot ay hindi yung presensya ng mga multo. Ang mas nakakatakot yung posibilidad na tuluyan silang malimutan, na parang hindi sila nabuhay. At ayokong mangyari yun kay Aling Belen. Ngayon kapag naaamoy ko pa rin ang sabon na gamit niya dati, hindi ko na tinitingnan bilang pananakot. Paalala na lang siya na hindi lahat ng multo ay masama. Yung iba, gusto lang masiguradong may magpapatuloy ng kanilang alaala. At sa buhay ko, sisiguraduhin kong si Aling Belen
hindi kailanman mabubura. Mga kasityo, napakabigat at napakaganda ng kwentong ibinahagi ni Elle. Hindi lang po ito simpleng kwento ng kababalaghan. Hindi ito kwento ng alaala, ng pagkukulang at ng pagbabalik loob. Kung tutuusin, mas malalim pa sa kaluluwa ni Aling Belen ang pinupunto dito. Ang pagtrato natin sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na yung mga itinuturing na kasambahay. Pero sa totoo lang, sila rin ay nagiging pamilya natin. Kung bibigyan ko ng rating, para sa akin 9 out of 10. Hindi lang dahil nakakatindig balahibo, kundi dahil mararamdaman mo rin yung guilt, yung love, at yung koneksyon na hindi natapos kahit sa kabilang buhay. At para sa lahat ng nakikinig ngayon, baka sa mga bahay nyo, may Aling Belen din. Yung tahimik lang, nag-aalaga, gumigising ng maaga para magluto, nagbabantay kapag may sakit. Madalas hindi natin napapansin yung bigat na dinadala nila o yung pagmamahal na ibinibigay nila na hindi humihingi ng kapalit. Kaya kung may kasambahay kayo ngayon,